Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Panoorin po natin itong nangyaring press conference dyan po sa Valenzuela. Yan po ay kaugnay dun sa nangyaring road rage incident dyan po sa Barangay Punturin sa Valenzuela. At kung matatandaan natin, nanawagan po si Mayor Gatchalian na isurrender po nung suspect ang kanyang baril sapagkat yan na po ay na-revoke. Kaya ito pong press conference na to, diyan po ipinisinta itong Tolonges na nako, ang tatapang po diyan sa kalsada. Gonzales 2.0. Kasi ang problema po kasi hindi masampulan yung mga na agrabyado, nag-aatrasan, nagpapaareglo. Kaya ang lalakas ng loob na itong mga Tolonges na ito na magsigasigaan sa kalsada. At ito, katulad talaga nito ni Gonzales, nangkasa din ng baril to its. At tinulak pa nito yung taxi driver na wala namang kinalaman dun sa insidente. So ito, panoorin natin itong nangyaring press conference dyan po sa Valenzuela City sa pangunguna ni Mayor Gatchalian. Ito po, panoorin natin. Magandang hapon ulit, no? Sa lahat ng ating press corps at maraming salamat sa pagdalo ulit. So, this is just a follow-up ng ating press con kahapon na nangyari. At nakita ho natin dito ang success ng press con na ginawa natin kung saan po, if we're gonna recap, no, ay request ho natin at nanawagan tayo na humarap na po si ang alleged assailant Marlon Malabote at isurrender po ang kanyang firearm dahil ito po ay na-revoke na po ng FEO, no? FEO, yes. So, together with us is Deputy Chief of Police Randy Laderal at kunin ko ng pagkakataon nito na to congratulate the VCPD for the once again the swift action on this case, no? So, just a quick recap ulit na napresenta namin kahapon, September 6, we received the post and the message sent to the Mayor's office. By September 11, the case was filed and we were able to bring in the victim, Henry Ong, who's a resident of Barangay Bignay in Valenzuela. And by today, September 12, the suspect, Marlon Malabote, surrendered physically his firearms to the Mayor's office, and likewise, we turned it over to the custody of VCPD. Then, and also, after natin nanawagan, ay kaagad-agad ay dumating ho ito, si Ginoong Malabote. So, Mr. Malabote right now is represented by Attorney Elisa Barquez. And ma'am, magandang hapon ho. So ang atin pong alleged suspect will be, of course, given the chance na marinig rin natin ang kanyang side of the story. At ito po ay, of course, the proper venue for this are the courts natin. No? So, we will be requesting siguro attorney to file the counter affidavit and to submit it to our fiscal's office and to the courts para ho may will be giving due process to the alleged assailant. So the firearms is already in the custody of VCPD subject for ballistic exam in Crame. But unfortunately, I think the vehicle that was in the video, no, yung Fortuner, ay ito po ay hindi pa ho na-turn over as of the moment sa LTO. If you remember, recap lang ulit, meron pong show cause order po ang LTO. So we will await po for the report from LTO kung ano po ang mangyayari po dito po sa sasakyan natin. So mga kasama, I guess yun lang po this afternoon. Gandang hapon po. Maraming salamat po. Good afternoon po, Mayor and Sir and kay Sir Malabote. My question po is for Sir Malabote po. Sir, bakit po natagalan bago kayo sumuko po after the viral video? Bakit po? Hindi naman po natagalan, kaya nandito po ako ngayon para isurrender po kay Mayor yung aking firearms. Apo, pero sir, kung hindi po nag-viral yung video, are you planning naman to submit yourself sa mga authorities? Is there any previous records po for Sir Malabote na incidents about baril pa rin po or ito po yung first time? So patuloy pa rin po nating iniimbestigahan yung identity ng ating suspect. Thank you po. Mayor Wes,
because of this incident happen po, ano po yung kumbaga gagawin na po natin for the Valenzuela City to make sure na wala na pong maulit na same incident? Opo. Unang-una po ay siguro po nais ko rin pong ipaalam sa aking mga kababayan na hindi natin tinotolerate dito sa Valenzuela ang mga ganitong krimen o ganito pong mga tao, no? Dito po sa Valenzuela, maigi at strict natin pinaiiral po ang batas natin, batas on motor vehicles at mga ordinansa natin, at hindi ko wala akong lugar ko dito ang siga-siga sa Valenzuela, no? Anumang rason yan, intoxicated, whatever it is, we should be responsible motorists. So gaya po na nasabi ko yesterday, isa po sa hakbang na ginagawa po ng lokal na pamahalaan ay ang pagdagdag natin na higit na 1,500 na LED streetlights at 250 CCTV cameras in our secondary roads, no? Right now, ang kahabaan po ng MacArthur Highway ay meron na ho tayo dyang 400 streetlights and around 100 LED streetlights and around 100 CCTVs, no? Pero tulad po ng insidente nito sa Bignay Road, nakita ho natin malayo yan sa MacArthur Highway, malayo pa sa NLEX, medyo may kadiliman. Tayo po ay nagpondo na ho ng higit na 300 million para ho sa secondary roads, including po itong sa Bignay Road, para po sa safety at kapakanan ng mga kababayan ho natin. Then aside from that, na-request ko po sa VCPD natin ang added po na checkpoints natin and also the possible added visibility, no, in critical areas. Gaya na nasabi ko po, itong Bignay Road is quite critical kasi ho mga kadalasan transient po yung dumadaan paputungong Bagumbong, Caloocan or other areas in Caloocan ho yan. Kaya po tulad ng ito pong insidente, ang supposed assailant ay hindi naman ho taga Valenzuela, taga Tondo yata, pero nakikita ho natin ay nabibictimize po ang mga kababayan ko tulad po ng taxi driver na si Henry Ong, no? So we are working together with VCPD para ho hindi na ho mangyari ang mga ganitong mga insidente, and hindi ho namin tinotolerate ang mga ganitong ugali. At siyempre po, again, inuulit ko lang ho, ang responsibility po ng mga gun owners, no? Very strict ho yan, paulit-ulit ako sa Valenzuela, na kung meron po tayong baril, isipin ho natin na hindi ho yan panlakas ng loob, panakot, kung hindi ho pribileho na binigay po ng gobyerno. At ang gobyerno po ay pwede rin hong bawiin yung pribileho na yan. Yan po ay, we should be responsible for protection of ourselves or our family, pero hindi ho gagawin ho yung, hindi ho dapat gamitin sa pag-intimidation, pagsisiga-siga, no? Hindi ho tama ho yan, and we don't tolerate it in Valenzuela City. Maraming salamat po. Ma'am, may pahabol lang po ako for Sir Malabuti. Okay. Sir, we want to hear your story lang po, or your side. So, bakit nyo po nilabasan ng baril yung taxi driver? Ano po ba, uminit yung ulo nyo, or medyo na ano po kayo sa pagkaka-encounter nyo po sa kanya? Pasensya na po, hindi ko po masasagot ang inyong katanungan. Sa prosecutor na lang po. Understand po. Thank you po, thank you po. Sir, kapo nabigyan ng pagkakataon si Mr. Henry Ong, no, na maikwento yung kanyang side, ma-express yung kanyang naramdaman. Baka gusto niyo i-share ngayon kung ano ba yung idinulot nito pangyayari ito sa iyo naman. Ayon kay Mr. Henry Ong, nakaranas siya ng trauma, no? Halos di daw siya makalabas ng bahay, hindi siya makapagtrabaho. Sa part niyo po, baka gusto niyo po i-share. Pasensya na po, hindi ko po masasagot ang inyong katanungan. Sa korte na lang po. Oo. Kumbaga, personal experience mo lang ba? Yung, kung hindi naman, kumbaga, anong idinulot nito? Itong pangyayaring ito, itong nag-viral na ito, ano na idulot nito sa buhay mo? Hindi ko po masagot. Hindi ko po masagot. Ito na lang, ito baka sakali lang, no? Si Mr. Henry Ong nag-express kahapon ng kanyang intent, no, na ituloy yung kaso laban sa'yo. Ikaw ba, by any chance, meron ka bang balak makipag-ayos, or meron bang point in time after ng insidente na yun na trinay mo or sumagi sa isipan mo na mag-reach out kay Mr. Ong? Hindi ko masasagot yan. Sa korte na lang po. Okay. Si attorney na lang. Attorney, baka ikaw pwede kang sumagot for in behalf of Mr. Ong. Now na meron ng inihaing reklamo, no, sa piskalya, both yung PNP and si Mr. Ong, ano po ang inaasahang next move ng inyong kampo? Once we receive po yung subpoena coming from the prosecutor's office, that's the time po na magsasubmit po kami ng counter affidavit po. And if ever we have other evidence like CCTV footage or yung recording sa dash camera, then we will produce it so kung makakatulong po sa defense na client. Attorney, medyo hindi makasagot si Mr. Malabuti ngayon, no? Yes. Maybe on your advice. Para lang po maintindihan natin, bakit po kaya? Bakit po? Susulat na lang namin sa counter because hindi rin naman po na I respect the decision of my client not to disclose kung ano man po yung actual na nangyari. Kasi alam din naman ni Mr. Henry kung ano po yung pinagmulan. Hindi naman po yun dahil bumabalang tapos tagkasan ng baril. Hindi po ganun. So sa proper forum na lang. May message po kayo sa publiko kasi baka ina-expect nila na may marinig sila from Mr. Malabuti
Pero nga, dahil wala, meron po ba kayong mensahe sa publiko? Same po. Dahil nire-represent ko po yung client ko, I respect po yung kanyang decision not to disclose. So I know that the public is asking and inquiring kung ano po talaga yung actual na nangyari and kung ano yung nararamdaman niya. But then again, we have the due process and we have to respect the constitutional right of the accused, or hindi pa nga po siya accused kasi wala pa pong naipa-file na case. Or kung may na-file man, he still a respondent po doon. Hindi pa po accused, hindi pa po suspect. Respondent pa lang po. Alright, so yan po ang nangyaring press conference kung saan hinarap itong suspect dyan po sa nangyaring road rage incident. Yan po sa Barangay Punturin sa Valenzuela. May kita po natin na dismayado si Mayor Gatchalian dahil sa pangyayari. At wala tayo masyadong narinig dito sa suspect kasi ilalaban na lang daw nila sa korte. At doon nila sasaad kung ano talaga ang nangyari. Kasi yung nakakuha ng video, bandang huli na po yun. Ano ba talaga ang nangyari nung nung nakuha na ng video? At ayon sa abogado ng suspect, ilalahad nila yan doon na po sa proper forum at doon na po sa korte. Hindi na po nila sinabi kung ano talaga yung nangyari. So yan mga kababayan, abangan natin yung update dito sa mga tulongges na ang tatapang na po. Grabe po itong mga ito. Hindi po basta-basta sagutan na. Talagang nagkakasahan pa ng baril. Iba talaga ang may baril kasi tumatapang ka doon ka kumukuha ng tapang sa baril. Ay, wala ka ng baril. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo sa pagharap mo dyan sa korte.